Kaya ang message natin, bagamat hindi ko na yung pinaka-message nung song, but marirelate natin dito sa message because I'll be preaching about the warning. Okay, yung warning. Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. And as I prepare this message, naalala ko yung isang kwento about Julius Caesar. Mamaya, idadaanan ko lang yung maikling kwento about Julius Caesar kung paano siya ina-assassinate. Okay, so isa siya sa namatay because of assassination. Kaya lang sayang kasi that day bago siya patayin, binigyan siya ng warning kaya lang hindi siya nakinig. Okay? Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. Kung nandiyan na kayo lahat, say amen. Okay, pwede tayong tumayo saglit. Basahin lang natin yung ating talata. Okay, dadako lang tayo. Actually, yung oras natin is ahead of time yung ating supposedly 6 tayo eh. Magpipreach ako nasa 6:20 tapos matatapos ako ng 6:40. 5:40 pa lang ngayon hanggang 6:40 isang oras siya na. Hindi, joke lang. Okay. Hindi, mas siklian natin, no? So, balik pa rin ako. Hebrews chapter 9 verse 27. Ready, go? And it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. It is a very short verse, pero isang reality, lahat tayo may appointed day, appointed time to die. It is appointed unto man, it is appointed unto me, it is appointed unto you. Okay? Once to die. There is a certain appointment, certain day, na hindi natin matatakasan. Amen? Amen? Okay, so kung kalooban ng Panginoon na mamamatay tayo, kahit na gaano tayo kalusog, pwede tayo mamatay anytime. Kung hindi pa natin kalooban na mamatay tayo, kahit na napakalubhanan ng sakit mo, kahit na kung ano-ano nang nangyayari sa'yo, kung hindi pa talaga kalooban, hindi pa tayo mamamatay. But one thing for sure, mamamatay at mamamatay tayo. Pero ang sabi dito, before tayo mamatay, kasi ang sabi dito, ito yung warning, but after this, the judgment. Okay? Whether we like it or not, merong judgment na darating. Amen? Kaya mahalaga na maging seryoso tayo. Listen, the same thing na totoo sa loved ones natin. Kung tayo nagpiprepare, dapat din natin i-prepare yung loved ones natin. Kung tayo nagpiprepare, dapat din natin i-share ito sa ating mga kaibigan because it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon sa simple message of salvation na aming mapapakinggan. At dalahin ko po Panginoon that we will take heed sa warning na ito. Dahil napakahalaga po Panginoon na bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, na nababasa ang inyong salita. Lord God, we know na someday kami po ay mamamatay. Merong certain day na kami po ay mamamatay na kailangan namin seryosohin. At sa mga bisita po namin ngayon, dalahin ko po na ito po ay makita rin nilang katotohanan na whether we like it or not, mamamatay at mamamatay kami, Panginoon. But I pray na before dumating ang kamatayan sa buhay namin, magkaroon kami ng katiyakan ng kaligtasan. Ma-realize namin, Panginoon, yung message ng songs, kung gaano kami kamahal, kung gaano niyo po kami kamahal, at kung ano yung victory na ibibigay niyo po sa amin. And the assurance na kapag kami po ay tunay na naligtas, wala pong mga bagay, Panginoon, na makakapag-alis sa amin sa inyong pag-ibig. We know, Panginoon, na napakahalaga po na magkaroon ng kami ng kasiguraduhan at katiyakan, Panginoon, na dinadalain ko po na kayo pong manguna through the simple message na ito. But I pray, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ng kumilos through your Holy Spirit. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, pwede tayo mo po saglit. Okay, so makikita natin dito yung warning and let me just I think isa ito sa ginawa nila ni play ni Shakespeare. Yung regarding sa plot how Julius Caesar was assassinated. Okay, so kung titingnan natin, meron ditong mga ilang nilagay talaga nila yung lahat ng detailed Okay, so makita natin dito in the warning. Okay, si Artemidorus, he learned that to the plot and wrote a warning letter. Specifically, sinulat niya rito lahat ng conspirators
including si Brustus, Cassius, Decius Brutus, at lahat ng mga ano dito, yung mga nanguna, actually karamihan is narinig ko yung word na Senate kasi sa Senate ginawa ito yung pinaka mga ano nila, yung mga parang senators din nila, no? At sinulat niya ito, napakalaki isa doon sa letter na binigay niya, sinulat niya yung note na ito sa harapan, if thou read this, O Caesar, thou mayest live. Parang sinabi niya dito yung pinaka-warning sa kanya na basahin mo to, kung mababasa mo ito, mabubuhay ka. But si Julius Caesar during that time, very proud si Julius Caesar. Actually, marami nang nagsabi sa kanya na merong nagpaplano sa kanya. But because of the power na meron siya, napiling niya walang makakagalaw sa kanya because of his power. Because of his authority, yung kanyang lahat sa kanya itakot. But one time makikita natin dito yung interception ng ginawa ni Artemidorus. He waited in the streets for Caesar in the way to Senate. Parang no? Parang habang binabasa ko to, parang sa Senate natin ngayon, ano? Pero naghihintay siya, no? Wala naman itong kinalaman sa Senate natin. But he handed, no? Nandun na ako sa second part, yung he handed the scroll or yung message kay Julius Caesar. But during that time, he directly, nilagay niya, he urged Caesar to read it immediately because directly it concerned his safety. Pero during that time, ito yung fatal mistake na makikita natin. During that time, maraming hinan sa kanya na scroll. Okay? So, doon lang tayo sa Brad, sa may fatal mistake, no? So, maraming scroll na binigay sa kanya at meron siyang isang na babasahin niya muna lahat. Tapos last na lang yung patungkol sa kanya. Okay? Last na lang yung patungkol sa kanya. So, anong nangyari dito? Ito yung fatal mistake na nangyari sa kanya because he did not read the note. He did not read yung warning sa kanya. Yung aftermath nito, he entered the theater of Pompey. At doon sa theater of Pompey, naghihintay yung mga senators. Several senators, I think 90. Hindi ako nagkakamali, basta ilang senators. Hindi niya alam na karamihan ng senators merong dagger na nakatago. At nung time na pumasok siya dahil hindi siya nakinig doon sa warning, may sumaksak sa kanya. At alam niyo kung ilang saksak ang natamo niya? 23 stabs. At ang nakakalungkod dyan, hindi niya alam kung sino yung mga sumaksak na yun. Okay? Pero may warning na lahat ng kung nakinig siya that time at binasa niya yung scroll, yung warning, hindi nangyari sa kanya to at hindi siya pumunta doon sa theater of Pompey. At napahuli niya sana lahat at sana masumaba pa yung buhay niya. Pero imagine mo yung pinagkaisahan ka, no? Nilagay ka sa gitna at habang naglalakad siya, akala niya very proud person, akala niya lahat takot sa kanya, hindi niya alam, halos lahat sasaksak sa kanya. Okay? So, of course, ginawa ito siguro dahil sa the way siya na leader. Pero isang bagay na gusto ko lang makita natin dito yung warning. The warning, lahat tayo nakakatanggap din, meron din tayong warning spiritually. We have this warning sa Hebrews chapter 9 verse 27. It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. We know for sure na lahat tayo mamamatay, amen? Amen? Sino sa inyo never pang pumasok sa isipan mo na hindi pa pumasok sa isipan mo ang kamatayan? Or one time nagkaroon ka na rin ng kaisipan na someday mamamatay ako. Okay? Actually, pwede tayong magkaroon ng yung phobia na lahat ng mga things na pwede nating for example, pag nakakita ka ng nagmumotor na nabunggo, no? Last time dyan sa CDC, hindi ko alam kung anong nangyari doon sa rider na yon. Pero nung nakita ko yung time na yon, mayroong isang nakahandusay na rider, tapos merong sasakyan na nasa harapan. Kailangan namin lumiko dahil alam ko magkukos ng traffic. Tapos pagbalik ko, nagulat ako, wala naman na yung rider, pero 3 ambulansyang dumating. So alam ko for sure na delikado yung lagay ng rider. And it might be na hindi na nila inabutan yung rider na, hindi ko alam. Okay? Kung inabutan nila ng buhay or meron ng mas maagang nakapagdala, pero grabe na 3 ambulance ang sunod-sunod na pumunta doon sa rider. So anytime pwedeng may mangyari tayo habang tayo nagmumotor. Okay? Kapag nakita niyo yung mga sasakyan dyan sa gilid,
Ano man ang klase ng sasakyan na meron ka, maliit, malaki, makita mo kung paanong pag nabunggo, parang lata lang na tinutupi lang. At ayaw kong tingnan yung mga itsura ng mga sasakyan dyan sa gilid dahil nandyan yung traffic section dahil mag-i-imagine kayo, anong itsura ng driver kung ganito ang itsura ng sasakyan? Amen? Hindi natin alam. Pwede tayong mamatay sa pagkain. Amen? Sino sa inyo paborito ang pagkain? Pwedeng mamatay sa pagkain. May mga taong namamatay sa pagkain. Yung isang professor ko before, ngayon, ang lakas-lakas niya, tapos bigla siyang na-stroke, and then later on, narinig na lang namin, wala na siya. Dahil lang sa simpleng pagkain ng lechon. Amen? Kaya ayoko na lechon na joke. Okay? Pero imagine mo, pwedeng mamatay tayo anytime. Sa mga young people, anytime, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Pwede kang mabaril ng hindi, yung bang napagkamalan ka lang. Kaya napagkamalan ka lang. Pwedeng mangyari sa atin yon. But isang bagay na makita natin dito, seryosohin natin yung Hebrews chapter 9 verse 27 because alam natin na merong appointed time. Now, tingnan niyo yung sinabi sa mga verses. Ito yung mga another warning. James chapter 4 verse 14. James chapter 4 verse 14. Okay pa ba tayo? Sa ano natin? James chapter 4 verse 14. Basahin na lang natin sa inyong mga Biblia. James chapter 4 verse 14. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Okay? So, kung makikita natin, ang sabi dyan sa ano bang buhay natin? Ang buhay daw natin parang singaw. Sa simula, makikita ka, later on, mawawala ka. Okay? How many people na sa mundo na, kilala pa natin yung mga tao na sikat dati? Okay, magbigay nga kayo ng kilala nyong mga, baka magbigay kasi ako ng pangalan, tapos buhay pa pala no? Okay? Yung mga sikat na tao dati sa industriya ng buhay pa ba si Imelda Papin? Wala na no? Sino sa inyo, sa mga young people, nakakakilala pa kay Imelda Papin? Okay? Imagine mo yung pagka narinig nyo dati yon, no? Sikat na sikat yun. Ngayon, no? Yung mga young people, hindi nakilala yon. Na nakakakilala na lang doon yung mga oldies. Amen? Okay? Pero, ganun ang buhay natin. Ngayon, kilalang-kilala ka. Later on, hindi ka na maalala. Kasi mamamatay tayo. Kaya nga sabi sa Psalms chapter 90 verse 10. Psalms chapter 90 verse 10. The days of our years are 60 years and 10, and it by reason of strength they may be 40 years, yet is their strength labor and sorrow, for it soon cut off, and we fly away. Pwede tayong mabuhay. Sabi ng Psalms, ang average life is 60 and 10. Ibig sabihin, ang 1 score is 20, 3 times 20 is 60, plus 10, 70 years old. Okay, average life, 70. Or pwede daw tayong umabot ng 4 score o 80 years or more than. Pero ang average, ibig sabihin, halos lahat nandyan sa na yan. At iba hindi na aabot. Ako ay magpapasalamat na ako sa Panginoon kung aabot pa ako ng 80 years old. Amen? Kung biyaya ng Panginoon, makaabot ka pa ng 80 years old. Huwag na yung 100 kasi baka marami ka nang nararamdaman kapag 100 years old. Kaya lang, imagine mo yung magkaroon ka pa ng another life na umabot ka ng 80, 90, kung gusto mo, 99. Amen? Okay? Pero, ang sabi sa Bible, even yung time na yan, yung strength natin, yung labor natin, sabi dito, for it's soon cut off and we fly away. Later on, iiwanan natin ang mundong ito. Kaya nga sabi sa Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Okay? Sa inyong sa mga bisita po natin, huwag kayong masyadong magtiwala na buhay pa tayo hanggang gusto nating mabuhay. Huwag nating isipin na buhay pa tayo next week. Huwag nating isipin na buhay pa tayo next year. Wala namang masama kung pakikinggan mo yung warning na to. Ang pagkakamali ni Julius Caesar, hindi siya nakinig sa warning. Okay? Sana makinig tayo sa spiritual warning. Now, isang bagay na makikita natin, someday we will all die. But ang problem, ano bang nakakatakot sa kamatayan?
Ito ang nakakatakot sa kamatayan. Revelation chapter 20 verse 15. Revelation chapter 20 verse 15. Lagpasan ko muna yung mga ano na yun. Revelation chapter 20 verse 15. Ito yung nakakatakot sa kamatayan. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Okay? First time kong narinig yung Revelation chapter 21 verse 8. Okay? Pakita nyo nga lang ba John, Revelation chapter 21 verse 8. Second year college, nung narinig ko yun at the age of 17. Nung time na yun, ako ay science major at nag-aaral sa college. Tapos ang narinig yung Revelation chapter 21 verse 8. Brad, pakiano nga lang, Revelations chapter 21 verse 8. Ang sabi diyan, tingnan niyo yung two last words. Ano yung two last words diyan? Second, death. Kaya yan yung nag-distract sa sarili ko nung time na nabasa ko yan kasi akala ko ang kamatayan isa lang. Akala ko pag namatay ako tapos na. Akala ko totoo yung mga sinasabi na nagpapakamatay na pag nagpakamatay sila tapos na yung hirap. Hindi pala totoo yun kasi ang nakita lang nila is the first death. Ang second death is the lake of fire. Going to the lake of fire. Sabi yan ba, the fearful, unbelieving, abominable, murderers, warmongers, sorcerers, idolaters, and all liars. Hindi man natin nagawa yung mga unang kasalanan na matitindi, pero kung tayo ay nakapagsinungaling, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ilang kasalanan ba ang gagawin mo para pumunta sa impyerno? Ilang kasalanan bang gagawin mo para ikaw ay hindi maging karapat-dapat sa langit? Sabihin ko sa inyong katotohanan mula sa salita ng Diyos, kahit isa lang. Kahit isa lang, hindi na tayo karapat-dapat sa langit. Amen? Isang kasalanan lang. Ilan ang kasalanang nagawa ni Adan at Eva para tanggalin sila sa paraiso? Isa. Ilan ang kasalanan nagawa ni Lucifer nung siya ay anghel pa para tanggalin siya sa langit? Isa lang. Once na nagkaroon tayo ng kasalanan, kahit isang kasalanan, hindi na tayo karapat-dapat sa langit. Kaya nga ito'y nakakalungkot, no? At nakakatakot. Yung mamamatay ka na hindi mo alam kung saan ka patutungo. Ulitin ko ito, isang bagay lang, no? Wala namang masama kung babasahin mo yung Bible at paniwalaan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Marami nakikipagdebate sa Bible. Okay, pero isa lang gusto kong iparating, especially sa mga bisita. Kung ang Bible ay hindi totoo, pag namatay tayo, pare-parehas lang tayo kung saan tayo pupunta. Pero kung totoo ang Bible, lugi ka. Kung hindi ka naniwala sa Bible at totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos, at nakakagulat kasi ang tagal ng sinulat ng salita ng Diyos, and yet maraming discoveries sa science, pinapatutuhanan kung ano yung mga bagay na sinasabi sa Biblia. Halimbawa, sino sa inyo hindi kayo naniniwala sa Bible pero naniniwala kayo sa theory of evolution? Meron na ba kayong napalitaan na isang klase ng hayop na nagbago ng anyo at naging ibang klase ng hayop? Ibang species, hindi siya nanatiling wag natin sabing pag ibon nagbago ng kulay, ibon pa rin 'yon. Ang bakterya nagbago ng something na meron lang na pagbabago, pero kung bakterya, wala pa ring evolution. Ang evolution ganito, kung may makita kang isda na naging ibon, evolution yun. Kung may nakita kang unggoy na naging tao, evolution yun. But napakatagal ng panahon, wala pa akong nakikitang unggoy na naging tao. Siguro, sometimes dahil hindi naliligo, nagiging mukhang unggoy. Pero, hindi pa rin unggoy yan. Amen? 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 Okay? Alam niyo ba na na-discover ang yung tawag dito, yung ways sa dagat because of the Bible? Because merong isang navigator na nabasa niya yung pathway of the sea. At nung nakita niya yung word na pathway of the sea, sabi niya, merong pathway ang sea na kailangan daanan ng mga barko para hindi sila magkaroon ng shipwreck. At nung tinignan nila yun, nakita nila na merong tinatawag na current ng dagat. Para maiwasan yun, may nakita silang mga path na pag doon dumaan yung mga barko, hindi magkakaroon ng shipwreck dahil payapa doon at mas safe at hindi nila dadaanan yung matitinding current ng sea. So maraming discovery. Yung sinabi nila na millions years ng ito, tingnan nyo to. Kasinungalingan sa science. Ilang years na raw ang mundo?
Millions, billions of years? Now, kung ang mundo ay millions of billions of years, ilang taon na yung sun? Kung ang sun is billions of years or million of years, ibig sabihin mas malaki yung sun before. Kasi continuous na nasusunog yung sun. Continuous na nagkakaroon ng combustion yung sun. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa ubos? At kung yan ay billions of years, napakalaki ng sun, bakit meron pa ring mercury? Bakit hindi pa rin sunog ang earth? Bakit ganun pa rin yung size? At maraming mga young scientists nagsasabi, hindi millions of years, hindi billions of years, kundi ang years pa lang yan is very young talagang earth. At sa Bible, 6,000 years pa lang ang lumilipas. Nasa 7,000 years tayo. Nasa edad tayo ng 7,000 years. But kung titingnan natin, ulitin ko, walang mawawala kung maniniwala ka dito. Why not bigyan mo ng pagkakataon ang Diyos sa buhay mo na tiyakin kung paano magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Dahil ang sinasabi ng Biblia itong katotohanan at Romans 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. And because of sin, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. At yung death na yan is hindi lang physical death, kundi meron din tinatawag na eternal death kasi meron ding tinatawag na eternal life. Amen? Amen? So may warning. Anong gagawin mo dun sa warning? I pray na take heed to the warning. Huwag natin gayahin si Julius Caesar. Binigyan na ng warning pero dumiretso pa rin at hindi nakinig. Kaya yun, na-assassinate. Sana wag mangyari yan sa spiritually. Number 2, so nakita natin yung warning number 2, the mercy and love of God. The mercy and love of God. Okay? 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito yung mercy and love of God sa atin. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Okay? But that all should come to repentance. Ito yung kalooban ng Panginoon. Yung mercy ng Panginoon, yung love ng Panginoon. Alam niyo ba ang Panginoon is mapagpasensya sa atin, is long-suffering toward us? Ano yun kung anong reason bakit nandito ka ngayon sa church? Hindi ko alam kung paano ka napapayag pumunta dito sa church, pero ako nung dati, maraming nag-i-invite sa akin sa church. Hindi ako umaten, but one time, nagkaroon ako ng desire na sabi ko, pagbigyan ko nga itong kaklase ko, pagbigyan ko nga itong dalawang kaklase na nag-i-invite dahil something may longing sa heart ko. Meron akong question. Spiritual question. At alam niyo, ang ginawa ng Panginoon, maraming mga pagkakataon na nire-reach out niya ako. Nakakapakinig ako ng Bible. Ako naniniwala, bawat isa sa atin may natanggap na gospel tract. May mga iba sa atin nakarinig ng salita ng Diyos. May mga iba sa atin iba't ibang way. Maring hindi sa church, maring sa social media, maring sa radio, pero meron ng way ang Panginoon na inaabot ka. Ang problema, ayaw lang natin makinig. But this time, nandito ulit tayo, naririnig mo ulit ito. I pray that you need to take heed sa warning at pakinggan mo yung mercy and love of God na ang Panginoon highihintay sa iyo. Hinaalaw ng Panginoon na mabuhay ka pa dahil gusto ng Panginoon maligtas ka. Pero tandaan natin, someday mamamatay tayo. Matatapos ang mercy na yan kapag mamatay ka nang hindi ka tumanggap. Amen? Romans chapter 5 verse 8, ito yung sinabi ng Panginoon, yung pag-ibig niya. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ano yung pag-ibig ng Panginoon? We are not worthy. Sino tayo para pag-aksayahan ng Panginoon? Amen? Sino ba ako? Sino ka ba? Wala tayong karapatan dahil lahat tayo makasalanan. And yet, ang sabi dito, namatay ang Panginoon kahit na tayo ay makasalanan. Then the only thing na pwedeng makapagpalaya sa atin is the blood of the Lord Jesus Christ. Ang pwedeng makapaglinis ng kasalanan natin is the blood of the Lord Jesus Christ. 1 John 1:7. Ang sabi sa 1 John 1:7, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Alam niyo ba kung gaano katindi yung dugo ng Panginoon? Lahat ng kasalanan. Meron ako isang taong nakausap na sabi niya, siguro hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Pastor, kung alam mo lang, no? Hindi pa ako pastor pala that time. Sabi niya, kung alam mo lang kung ano yung nagawa kong kasalanan. Kung paano ako, yung sabi niya, yung paano siya pumatay,
hanggang sa naalala niya pa rin kung paano yung kanyang pagmamakaawa na ililibing ng buhay. Okay? Pero sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung anong pakiramdam na nagawa mo yung matinding kasalanan na yan, pero isang tiyak, anumang klaseng kasalanan pwedeng linisin ng Panginoon kung hihingi ka ng tawad sa Kanya. Amen? Ano man ang buhay mo noon. Okay? Dito sa church, sa bawat church, meron at meron ka makikilalang tao na hindi maayos ang buhay nila before, pero nung nakakilala sila sa Panginoon, nagkaroon sila ng kapayapaan sa buhay nila at kapatawaran sa kasalanan at nawala yung guilt sa buhay nila bagamat naalala nila yung katulad ni Apostle Paul. Si Apostle Paul maraming pinapatay before, maraming pinakulong. But because of the grace of God, yung dugo ng Panginoon Jesucristo, meron siyang kapayapaan sa Diyos na lahat ng kasalanan niya nabayaran. Ang sabi nga dyan sa Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Hindi ko alam kung anong buhay mo, especially sa mga bisita natin. Pero mahal ka ng Panginoon. Gusto kang patawarin ng Panginoon, gusto niyang hugasan lahat ng kasalanan mo, gusto niya magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. I still remember si Brother Ephraim, sino yun? Ephraim Akub. I think meron siyang struggling siya ngayon sa kanyang kidney. Tama ba 'yun? Sa kidney yung problem ni Brother Ephraim Akub. Isa siyang member ng LGBT. And one time naka-attend siya na isang church, sabi sa kanya, isang born again church, sabi sa kanya, agad-agad sinabihan siya ng mga tao doon, sa impyerno ka pupunta. Sabi niya, impyerno agad. Pero he's too much yung thankful sa church natin. No, sabi niya, nung umattend kami ako sa church, sa Laloma Baptist Church, sabi niya, nakita ko yung pag-welcome sa akin ng mga members. Nakita niya yung love, yung pagpapakita na kahit anong klaseng tao na dinaanan niya, kung sino siya before, nakita niya. And during that time, may time na tumira sa atin si Ephraim. Kasi yung time na talagang alam niyo yung tinalikuran niya yung kanyang grupo na LGBT, ginawa, pinersecute siya ng gusto, niloko siya sa kanyang ATM, nawala lahat ng niya, then dito siya nag-stay until such time na nalaman ng kanyang parents kung anong nangyari sa kanya, pinasundo siya. At nandun na siya ngayon sa parents niya. Okay? But isang bagay na, natin dun is makikita mo yung isang tao na akala niya hindi siya mapapatawad yung kasalanan niya. Akala niya yung na bagay na ginawa niya before. Pero sabi niya, Pastor, pagmula nung time na nakakilala siya sa Panginoon, binago siya ng Panginoon. At one thing na nakita namin sa kanya, yung peace in his mind, na kahit na walang-wala siya that time, pero pag nandito siya sa church, masayang-masaya siya. Because of the assurance of salvation. Pwedeng mangyari sa iyo yun. Ang sabi nga dito sa may John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, yan lang naman ang gagawin mo, yung manampalataya sa Kanya, should not perish but have everlasting life. As sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kung tatanggapin mo lang ang Panginoon, I pray na gumawa ka ng pagpapasya, makita mo yung kasarili mo, na dahil sa ating kasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, lahat tayo makasalanan by the way. Wala ni isa dito ang hindi makasalanan. Sabi nga sa Biblia, for all have sinned. Pero ang biyaya ng Panginoon, gusto niyang maligtas ka. And this is the decision to make. Lastly, the decision to make. No, sana kung makita nyo, ano yung pagkakamali ni Julius Caesar, binigay na sa kanya yung warning. Sana kung binigyan niya ng atensyon na binasa niya yon, okay, hindi na siya pumunta doon sa Theater of Pompey para i-assassinate. Kundi, naagapan niya yun at the same time, napakulong niya lahat. So ito rin yung problema natin. Kung hindi tayo magde-decide at hindi natin ito gagawin, then it might be too late. No? I thank God na napuntahan natin si Sister Wilma Midel.
Nung time na ano yung sinabi yung situation ni Sister Wilma Medel, yung isa sa umaten sa atin, ah, nagkaroon siya ng cancer, ang bilis nung cancer sa breast, ang bilis ng progress ng kanya, ano, yung pagkalat ng cancer. Nung time na kinausap ko siya, sabi ni Brother Melby, sabi ni Brother Melby or Melvin? Melby? Brother Melby Medel, sabi niya, Pastor, actually mahina na yung tenga niya kasi sinabi ko sa'yo dito ka sa side na to kasi hindi ka na niya maririnig, isang tenga niya na lang gumagana. At hindi ka niya gaano maririnig. Pero sabi ni Brother Melvin, nagtaka lang ako during that time na winitnessan ko siya at nag-pray to receive, bawat salita na binanggit ko sa prayer, binanggit niya ng malinaw. Sabi niya, Pastor, nakakagulat na narinig niya lahat yung sinabi mo that time. Samantalang kami, hirap ng ano. Ganon din nung namatay yung, bago mamatay yung father ni Sister Laarni, hindi na makausap siya Mercy that time, no? Pero nung time na, yung time na winitnessan ko siya, sabi nila hindi na nagsasalita dahil mahirap ng usapin, pero nang nag-pray to receive, narinig ko yung boses niya, nag-pray to receive. Okay? At yung decision na yan, sana kung lahat sana tayo, no? Kung lulubin ng Panginoon, sana lahat tayo mamamatay ng yung hindi biglaan. Ang sarap mamatay ng yung, siguro, pangit naman, although naghihirap ka, pero yung bang mamamatay ka na, alam mo kung kailan mamamatay ka kaysa yung nabunggo ka. Anong pakiramdam kaya ng nabunggo, ano? Yung nabunggo ka na, pagkatapos ng bunggo, wala ka ng malay, patay ka na. Siguro kung mangyari sa atin yon, wala na tayong time na mag-pray. Pero I thank God doon sa mga may opportunity pa na mag-pray. Merong pinapuntahan sa akin one time, no? One time, hindi ko alam kung paano ko gagawin dahil asawa ng isang congressman. Pinawitnessan sa akin at tawag dito, pinapuntahan sa akin, sabi ko baka may bantay ito, baka ano. Pero I thank God na na-witnessan ko muna bago mamatay yung tao na yun. Alam niyo yung decision na kailangan mong gawin before it's too late. Romans chapter 10 verse 13. Ito yung decision na kailangan mong gawin. Romans 10 verse 13, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang kailangan mo lang gawin, tumawag ka sa Panginoon. Tumawag ka ng may pananampalataya sa Panginoon. Tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Romans chapter 10 verse 9 and 10. Ang sabi diyan sa verse 9 and 10, If thou shalt confess with thy mouth, sasabihin mo sa iyong bibig, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, okay, sabi yan, For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, ang mahalaga dito is, manampalataya ka sa puso mo at tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Bilang pagtatapos, daling ko kayo doon sa pagkakataon na namatay ang Panginoon Jesucristo sa cross at merong magnanakaw na katabi siya. And this is one of my favorite illustration every time na nagwi-witness ako, Luke 23 verse 42. Gusto ko makita yung magnanakaw na to sa langit someday. Kasi ito yung sinabi ng magnanakaw sa langit o na magnanakaw sa tabi ng Panginoon Jesucristo bago sila mamatay. Ang sabi niya sa may verse 42, And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Bago siya mamatay, sinabi niya to. Lumingon siya sa Panginoon, tinginilala niya ang Panginoon na hindi lang ordinaryong tao, kundi Panginoon, na tagapagligtas na makakapagdala sa kanya sa langit. At sinabi yung salita na, Remember me when thou comest into thy kingdom. Ang reply ng Panginoon, very simple. Dahil tumawag siya sa Panginoon na may pananampalataya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Verily I say unto thee. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, Today thou shalt be with me in paradise. So mahalaga na tumawag ka sa Panginoon. Amen? Okay? So hindi ko alam kung anong ipinapangusap sa iyo ng Panginoon, especially kung ikaw ay bisita, maaring we are thankful na nakasama ka namin. Pero sana hindi ito yung last, kung sakaling malakas ka pa. Pero what if this is the last day? What if this is the last day? Sana hindi naman ito yung last day. Pero paano kapag ito yung last? Paano kapag it's too late? So wala namang mawawala sa iyo kung gagawa ka ng pagpapasya. Amen? So pwede ba tayo magkaroon ng pagpapasya ngayong hapong ito
tanggapin mo ang Panginoon. Sa mga bisita po namin, mahal ka ng nagdala sa iyo dito, gusto ka niyang makakilala sa Panginoon. And I pray na seryosohin mo. Kailangan mo lang gawin yung apat na bagay. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Na dahil tanggapin mo, dahil sa kasalanan, dahil sa kasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit at karapat-dapat tayo mamamatay at patungo tayo sa impyerno. Pero pangatlo, panghawakan mo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoon Jesucristo. Siyang namatay sa cross para bayaran ang iyong kasalanan at sa pamagitan ng kanyang dugo, malilinis ang iyong kasalanan. At pang-apat, tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Pwedeng ba kayo kung ulo pakipikit ang mata, magkakaroon lang tayo ng short prayer bago tayo mag-proceed ulit sa ating orchestra concert. Pat mahalaga lang po na isingit namin ito. Kung gusto mo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, why not mag-pray tayo? Sasamahan kitang manalangin. Habang na kayo kung ulo nakapikit ang mata, sino sa inyo gusto mong sumunod sa panalangin? Taas ang kamay. Walang nakatingin. Amen. Meron ako mga ilang nakita. Meron pa ba? Meron pa ba? Okay. Gusto mong tanggapin si Jesus Christ, magkaroon ka ng pagsamba sa pagkilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Kung naiiyak ka, habang na kayo kung ulo nakapikit ang mata, sabi ko nga, wala namang mawawala sa iyo. Hindi mo tatanggapin ang religion ngayong araw na to. Hindi namin sinasabi sa'yo na palitan mo yung religion mo, kundi ngayong araw sana tanggapin mo si Jesus Christ sa puso mo bilang tagapagligtas. Kung gusto mo siyang tanggapin, sumunod ka sa panalangin ito at gawin mo ito ng merong tausaw yung puso. Sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa iyong kaharian. Ako'y naniniwala na ikaw lamang ang tagapagligtas, ang namatay sa cross para bayaran ang aking kasalanan. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Yesus, bilang aking tagapagligtas. Ito na po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So habang na kayo kung ulo nakapikit ang mata, gusto ko lang kahit na maikli lang na itaas mo saglit yung kamay mo at pwede mo kagad ibaba. Kung gusto ko lang malaman kung tinanggap mo si Jesus Christ, pwedeng pakita saglit. 1, 2, sino pa? 3, 4, 5, 6, 7. Meron pa ba? 8. Amen? Meron pa ba? Meron pa ba dyan sa taas? Okay, so maraming salamat. Pwede nyo na po ibaba. Maraming salamat. 9, no? So, we're thankful sa Siyam. Amen? Okay, so I pray na panghawakan nyo. Ulitin ko, pwede na kayong tumingin dito sa akin at panghawakan nyo yung ginawa nyong desisyon. Huwag kayong mahiya sa ginawa nyong desisyon. And mamaya, sa mga may bisita po, pwede silang pakibigyan ng Bible na yung New Testament sa baba. Pwede tayong magdala magano ng Bible mamaya sa baba. Tapos lagyan nyo ng gospel tracts para mabasa nila ulit yung shinare ko sa kanila. Amen? Okay, so maraming salamat po at purihin ang Panginoon sa Siyam na tumanggap. So tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, opportunity na kami po, Panginoon, na makapakinig ng isang challenge regarding sa kaligtasan. And maraming salamat po, Panginoon, sa mga tumanggap, Panginoon. Maraming salamat po bagamat hindi namin nababasa at nakikita ang puso ng bawat isa. But we are thankful, Panginoon, sa mga nagtasang kamay. Sa Siyam, Panginoon, na nagsabi at pinahayag nila na tinanggap nila kayo sa kanilang puso bilang tagapagligtas. We are thankful, Panginoon, na even ang pagod, Panginoon, ng lahat ng orchestra member, na players, at ganun din po ang church. Alam po namin, Panginoon, na meron pong bunga ang aming ginawang pagpapagal na ito at pag-imbita because nagligtas po kayo, Panginoon, ng Siyam, Panginoon, na kaluluwa. Maraming salamat po at pinagkakatiwala po namin sila sa inyo at patuloy na kayo pang mag-bless sa aming pagpapatuloy ng aming orchestra concert. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.